Nakapanayam natin para sa ating interview si Nanay Marieta Moreno, ang masipag at masiyahing may-ari ng isang bulaluhan na matatagpuan dito mismo sa tabi Buwak Marinduque. Alamin natin ang kanyang kwento, mga pagsubok na hinarap at sikreto sa kanyang negosyo. Good afternoon po. Hello, good afternoon din. Pwede ako mag-interview? Okay naman. Sige po. Yung interview po namin ay para po dun sa isang subject namin. Involved po dito yung mga business owner po. Ang unang tanong ko lang po ay ano po ang nagtulak sa inyo upang masimulan po ang negosyong ito? Para inisip namin ay para kumita, saka maganda yung pwesto. Kaya kami nag-isip muna kami kung anong business ang maganda dito sa pwesto na ito. Gawa ng siya ay malapit din sa agriculture, malapit sa dar. Hindi ibig sabihin marami magiging customer mo na mabili ng pagkain. Mga empleyado? Mga mauwi tanghali. Nag-click naman siya doon sa mga sa mga customer namin na dito nakain pag tanghali hanggang gabi. May lugaw, may pares, may bulalo, sari-sari. Ano ang pinakamalaking hamon ninyo na kinakaharap bilang isang MSME o SME owner? Ang hamon sa amin ay yung merong nakakautang, hindi mo maibalik yung puhunan. Another puhunan ka na naman para ma-recover mo ulit yung iyong puhunan. Tapos pag naman nagbayad yung mga may utang sa iyo, mayroon na namang mapalit, pandagdag. Isa kon ay balik ang puhunan, madagdag ang puhunan, ganoon. Pero nakita naman siya, kailangan mo pa rin ng extra puhunan, pamalit dun sa expenses na may nautang, may nalulugi ka kung minsan, hindi man naubos. O edi, kailangan may pamalit ka. Tapos sa sunod na araw, mabawi ka naman. Yung nalugi mo sa isang araw, mababawi mo sa sunod, matubo ka ng kaunti. Ganun na. Ay, paliwanag ko lang ako sa video. Bali ho kasi sila tita ay nasa food business. Bulalo, pares, gulay, pagkain. Kaya pag hindi lutong bahay. Kaya pag hindi ho talaga nauubos, talagang lugi ho, ano? Hindi naman sa lugi, kundi nakakain din ng pamilya. Libre naman siya. Libre na ang pagkain mo, libre na ang kailangan meron time na talagang malulugi ka ng, hindi naman luging-lugi. Madadala yung puhunan mo ng mga kalahati. Paano po ninyo inaakit at napapanatili ang inyong mga customer? Ay suki-suki na rin. Pagka nasarapan sila, nabalik. Yun lang ang niyan ay pag nagustuhan yung luto, yung lasa ng pagkain mo, mabalik ang customer mo. So yun po ang kaninyo, so yun po ang pang-akit ninyo, yung lasa po ng inyong luto. Magandang luto, malinis na luto. ang iyong pagkain. Maganda yung pwesto. Ano po yung strategy na yung effective strategy na ginawa ninyo sa pagpalago ninyong negosyo? Iba-ibang putahe ka. Iba-ibang putahe? Iba-iba. Kada araw, iba ang luto mo. Sunod na araw, gabi pa lang, isipin mo kung ano yung aplanuhin mo yung sunod na araw na naman na para hindi magsawa yung mga tao. Iba-iba. Iba-iba. Araw-araw ay iba ang putahe mo. Balik mo yung sa Lunes, gawin ang putahe mo. Schedule mo yung luto para hindi yung tao magsawa. Ay, gaano ho kahalaga ang teknolohiya sa inyong pang-araw-araw na operasyon? May mga inagamit po baga kayong online tools o social media para sa negosyo po? Wala naman, yung pangkaraniwang pangkaraniwang gamit lang natin yan. Uling, gatong. Kumbaga sa social media ho, nag-promote kayo ng inyong negosyo? Facebook mo na meron kaming gaya ng Valentine's Unli Kanin, Unli Rice kami, bulalo, Unli Rice. Yan, pares mo, Unli Rice. Daan mo sa social media para maalaman nila na malaking tulong ang social media. Pero sa inyo, gaano ho kahalaga ang teknolohiya sa inyong pang-araw-araw na operasyon? Tulad doon ng social media na yun? Oo, mahalaga. Gawa ng yung iba na order na lang through cellphone. Chat. Ma-chat na lang sila kung anong gusto nilang putahing pick upin. Kung minsan deliver mo, napaluto sila ng bulalo, ng pares, o di adaanan nila yun dito sa hapon. Gayak na yun.
Kaya importante talaga, meron kitang teknolohiya. Kalakaran na ngayong panahon yun hindi gaya noong una. Yun ang nagpaano ngayon ng negosyo, technology. Ay, ano ang paninyo? Ano ang pang-araw-araw po ninyong tungkulin dito sa inyong negosyo? Luto ako. Sa luto. Para hindi mo na amintin mo hindi na mabayad ka ng sa pagluto. Magkano na rin? 500 per day. Malaki Naminas mo na yun. Malaki yun. Luto ko, serve nung dalawang katulungin ko. Tapos ako ang sa pag-ano ng pera. Para hindi man ano ang negosyo mo. Paano po ninyo hinaharap ang customer service at pagsagot sa mga pangangailangan ng mga customer po ninyo o mamimili? Kailangan magiliw ka. Magiliw. Lagi naka-smile ka. Salubungin mo sila ng magandang approach para mawili. Bumalik. Magkasimangot. Smiling face lagi. Anong mga hamon pa ang madalas mong nararanasan dito sa inyong trabaho? Sa pang-araw-araw dito sa negosyo ninyo? Sa negosyo, wala namang masyado. Hindi pa. Basta nakaluto ka't nakaubos ay di masaya. Ay di, isa rin pong hamon din talaga yung hindi makaubos. Yung hindi makaubos ay pag nagaulan, o di mahina ang customer mo. May masilong, makain. Pabor pa rin. Pabor. Pabor ng kaunti. Pero mas madalang ang nalabas na tao. Yung kalamidad, pagka medyo na ano ka dyan, yan. Yan po yung madalas na hamon. Ka talaga, Magluto ka ng marami, biglang mabagyo. Ay di, walang malabas na tao. Ano po ang mga bagong kaalaman o kasanayang natutunan mo po mula sa pagtatrabaho o sa pag-operate po nitong inyong negosyo? Kasanayan mo na yung experience mo dating marunong ka magluto. Ay nakasanayan mo na, naiambag mo na dito sa business mo. So dati rin mo kayong magluto talaga? Okay. Luto-luto lang natural, pero pag sa maramihan na, magagamit mo yung alam mo noong una na yung mga lutong bahay. Sari-saring Bali ho yung mga kaalaman ho na ina-apply nyo dito. Bali alam nyo na ho dati yun. Kumbaga wala na ho kayong Hindi naman ako nag-aral ng mga kundi yung mga nakikita mo lang doon sa mga mataranda noong unang naluto na ganoon. Ayun naman ang natural natin pagkain, adobo, kari-kari. Yung iba na yung mga luto, mga bagong ngayon. Mga ibang putahe na yun, mga bago. Pero hindi pa rin naman masyadong patok yung mga bagong putahe. Mahal yun. Mahal ang mga sahog, hindi gaya ng mga lutong bahay natin na kaya ng estudyante. Kaya ng estudyante. Mura mo maibigay sa mga estudyante. Sa mga ay pagka yung mga ngayong bagong kaalaman, mahal. Dahil ang mga nila ay mahal ang sahog. Yung mga dati ho ninyong kaalaman, na-i-apply nyo dito? Ngayon ay mga luya-luya, yung dating luto natin, gata. Yan naman ang natural na dito sa atin sa Marinduque. Opo. Last question is, ano po ang inyong mungkahi upang mas mapabuti pa ang operasyon ng negosyo? Kuan pa rin, sipag at tiyaga pa rin. Sipag? Sipag, tiyaga. Yan ang katambal ng negosyo mo. Sipag, tiyaga. Paghanap buhay. Kumbaga ho, yun ang kaulam. Tiyaga na. Magising ka na madaling araw, mamalingki ka, diretso na, trabaho mo hanggang maghapon na. Ganon. Pag wala kang tiyaga, ay hindi ka matagal ang negosyo mo. Yun ang number 1 mo, tiyaga, sipag. Sipag at tiyaga. May pera ka nga hindi ka naman matyaga. Wala kang sipag, ay di, hawak mo lang ang pera mo, wala kang magagawang negosyo. Yun lang po talaga. Hindi man importante pera ang kailangan na may sipag at tiyaga. Sige po. Salamat po. Okay. Bali yun lamang po. Sa ating panayam kay Nanay Marieta, natutunan natin kung gaano kahalaga ang pagsasamantala sa tamang oportunidad. Tulad ng ginawa nila, pinili nilang magtayo ng bulaluhan sa isang lugar na malapit sa mga opisina. Isang matalinong desisyon para makasigurong palaging may customers. Ibinahagi rin niya ang kanyang diskarte upang panatilihing patok ang kanilang pagkain. Iba't ibang putahe araw-araw para siguradong hindi magsasawa ang mga suki. Bukod dito, ginagamit din niya ang social media upang mas marami pang makaalam tungkol sa kanilang negosyo. At syempre, ayon kay Nanay Marieta, ang pagiging palangiti at magilaw sa customers ay isang mahalagang sangkap ng matagumpay na negosyo.
Smiling face lagi, ika nga niya. At higit sa lahat, ang tunay na sikreto ng tagumpay, sipag at tiyaga. Yan ang tunay na mabisang kaulam ng isang negosyo.